Tumingin ang prince sa Silver Lily at tinanong nito kung ayos lang ba siya dahil ayon sa kanyang narinig ay hindi siya papasok ngayong araw kasi masama ang kanyang pakiramdam. Habang nakatingin sa mga chismoses si Raviel ay dinagdag ng lalaki na lagi siyang napapahamak dahil sa kanyang puso. Magalang na sumagot sa prince ang Silver Lily at sinabi nito na ayos lang siya at maayos din daw sana ang lalaki. Sinabi ng prince na mabuti naman daw kung ganun dahil halos buong taon siyang nakakulong sa kanyang kwarto dahil sa kanyang sakit at huwag daw niyang sayangin ang magandang araw na iyon at maglakad-lakad na muna. Napansin naman agad ng ating bida na sobrang galang makipag-usap ng Silver Lily sa prince at parang wala lang daw sa lalaki si Raviel. Dahil sa sinabi ng prince ay nakaisip ng paraan ang Silver Lily at niyaya nito ang lalaki para maglakad pero makikita natin na tinanong sa kanya nito kung bakit kailangan pa siyang sumama. Nagulat naman si Sylvia nang binanggit ni Raviel ang kanyang pangalan at sinabi na pwede din daw siyang sumama sa kanila. Napatingin naman ang babae sa ating bida at tinanong kung magiging ayos lang ba ito. Ang prince at ang Silver Lily kasi ay parehas na delikado kay Sylvia dahil sobrang lakas ng koneksyon ng kanyang karakter sa dalawa at baka hindi niya makontrol ang kanyang immersion. Lumapit si Kim kay Sylvia at tinanong nito kung gaano karami ang kanyang immersion para malaman nila kung delikado bang sumama. Habang iniisip ng ating bida na walang mangyayari sa kanila doon kung lagi na lang nilang iiwasan ang mga main characters sa storya ay sinabi sa kanya ni Sylvia na ito ay 17%, isa lamang daw ang tinaas nito kahit kanina pa sila nag-uusap ng prince at kahit nandoon na daw ang Silver Lily dahil sa kanilang pag-arte. Inisip ng ating bida na kumpara kahapon na bigla na lang umangat ng 10 ay sobrang bagal na ng galaw nito kaya pwede naman na siguro silang makipagsapalaran ngayon. Sinabi ni Kim na when the spring comes at nakangiti namang sumagot si Sylvia na the magnolia fades kaya alam nilang dalawa na hindi sila nasa loob ng spell at pumayag na din na sumama. Nagumpisa nang maglakad si Raviel sa kanilang harapan at sinabi nito sa lahat na sumunod sila sa kanya ng matahimik. Makalipas ang ilang sandali ay tinanong sa kanya ng prince na akala ba niya ay maglalakad-lakad sila pero bakit nandoon sila sa bahay ni Raviel. Habang naglalakad papasok ay inamin nito sa kanila na palusot lamang niya iyon. Masyado daw madaming tao sa labas ng academy at hindi pwedeng may makarinig ng kanilang pag-uusapan. Nagulat naman ang prince nung sinabi sa kanila ng Silver Lily na dinala niya sila doon dahil sa nangyaring gulo kagabi at sa pagtangkang dukutin ang Golden Cup. Habang iniisip ng ating bida na ang sa tingin niyang gumawa noon ay ang prince, kabado nitong tinanong kay Raviel kung nahuli na ba niya ang may gawa ng krimen at paano niya naunahan ang kanyang imbestigasyon. Inisip din ng ating bida na hindi siya masyadong sigurado pero ayon daw sa kilos ng Silver Lily ay para nitong sinasabi na alam niya kung sino ang may kasalanan. Biglang sinabi sa lahat ni Raviel na nag-imbestiga daw siya dahil meron siyang nakuhang clue sa mga sinabi ng ating bida. Pinaliwanag niya ang nangyari kagabi na masyado daw siyang nadala ng kanyang emosyon at sinampal nito ang Golden Cup at pinaalis doon sa event. Hindi may pinta ang mukha ng prince nung sinabi ni Raviel na hindi naman niya sinabi ng malakas kung saan sila dadalhin kaya inisip nito na baka pinagplanuhan ito ng ibang mga alipin. Pagkatapos noon ay niyaya na sila ng Silver Lily para pumunta sa baba. Habang naglalakad ay napansin agad ng ating bida ang malakas na amoy ng dugo na nanggagaling sa baba. Pagkadating doon ay napansin agad ni Kim na kahit nanghihina si Raviel dahil sa sakit ay hindi nagbago ang itsura nito kahit nasa harap ng mga dagwang tao. Sinabi nito na matapos niyang mag-imbestiga buong gabi ay nalaman niya na ginawa nila iyon dahil sa personal na galit. Sinabunutan nito ang isang bantay at sinabi na aminin niya sa harap ng prince na sila mismo ang nagplano at nagutos sa mga assassin para dukutin ang Golden Cup. Pag sinabi daw nila ang totoo ay hindi madadami ang kanilang pamilya sa kanilang mga kasalanan. Sinabi nito na galit sila kay Sylvia dahil pilit daw nitong nilalandi ang prince kahit na alam naman ng lahat na nakatakda itong magpakasal kay Raviel. Nanghingi ito ng tawad dahil binalot daw sila ng galit at sa huli ay nakagawa ng masamang krimen. Tinanong din sa kanya ng Silver Lily kung meron bang nag-utos sa kanilang gawin iyon at sumagot ito na silang tatlo lang ang nagplano ng lahat. Alam ng ating bida na ito ay isang pekeng pag-amin lang at pinilit sila ni Raviel para protektahan ang prince dahil alam niya na masisira ito pag kumalat sa academy na inutusan niya ang mga assassin na dukutin si Sylvia para sagipin niya din ito at magmukhang bayani. Pagkatapos noon ay inabot ng Silver Lily sa prince ang kanyang espada at sinabi na patawan niya ng parusang kamatayan ang mga kriminal.
Hindi daw niya kailangan mag-alangan dahil siya daw ang susunod na emperor at ginawa ang krimen na iyon kay Sylvia na alam naman daw ng Silver Lily na mahalaga para sa kanya. Binigay na nito sa prince ang espada at sinabi na kung sa tingin niya ay mali ang ginawang imbestigasyon ni Raviel ay huwag niya itong gawin at sabihin na lang nila ito sa Emperor's Special Forces. Pero, kung sa tingin niya ay wala namang problema at tama ang lahat ng kanilang narinig ay patayin na niya ang mga kriminal at parusahan din daw niya ang Silver Lily dahil galing sa kanilang pamilya ang mga tauhan na iyon. Gaya daw parati, siya na mismo ang sasalo ng kasalanan ng kanyang pamilya. Habang nakatayo sa harap ng prince ay tinanong ni Raviel kung bakit ito nag-aalangan. Nagmakaawa ang babae sa kanya na patayin na niya ang mga kriminal at parusahan na niya ito dahil karapatan naman ito ng prince. Dahil alam siguro ng Silver Lily na ang prince ang totoong may kasalanan ay tinakat niya ito at sinabing pwede din naman nila itong sabihin na lang sa Emperor's Special Forces at sila na ang hayaan nilang mag-imbestiga. Hindi pa rin alam ng lalaki ang gagawin kaya tinanong siya ni Raviel kung gusto ba niyang maging isang fallen prince o gusto ba talaga niyang subukan kung hanggang saan ang pansensya ng kanyang tatay na emperor sa kanya. Lumingo naman ang prince kay Sylvia pero nakangiti lang ito at sinabi na alam daw ng Silver Lily ang kanyang ginagawa. Dinamay niya ang lahat ng nandoon upang maging kasabwat para pagkatapos nilang parusahan ang mga tauhan na nandoon ay hindi na nila ulit ito pag-usapan. Naglakad ito papunta sa kanila at sinabi na sigurado naman siya na gusto ng prince na matakpan ang kanyang mga ginawa at gusto din ni Sylvia na parusahan nito ang Silver Lily. Ang problema lang daw ay si Raviel dahil kahit paano niya isipin ay hindi ito makikinabang sa lahat ng mangyayari. Tinanong niya mismo ang Silver Lily kung ano ang mapapala niya sa pagsalo ng kasalanan ng prince at ang pagsakripisyo ng tatlong matapat na tauhan. Hindi naman daw nito maintindihan ang sinasabi ng Sylvia dahil ginagawa lang daw niya iyon dahil galing sa kanyang pamilya ang mga kriminal at gusto lang niyang makuha at nararapat na parusa. Lumapit naman bigla sa kanya ang Golden Cup at nakakalokong sinabi na hindi natatago ng kanyang kagandahan ang totoo. Bakit daw ba hindi na lang sila maging tapat sa isa't isa at sabihin na lang ang totoo? Iyon lang daw ba ang kanyang kayang gawin para ipakita sa prince ang kanyang pagmamahal? Hindi naapektuhan doon ang Silver Lily at sinabi niya na hindi naman daw talaga niya inaasahan na maiintindihan iyon ng Golden Cup. Nanunood lang sa malayo ang ating bida at inisip na hindi pipigilan ni Sylvia si Raviel at hindi pa rin makapagdesisyon ang prince. Para daw masolusyonan ito ay kailangan niya ang mga nalalaman ng butler at bigla na lang tumaas ang kanyang immersion. Bigla itong nagsalita at sinabi na kung ang tatlong tauhan talaga na iyon ang nasa likod ng lahat ay meron ding karapatan si Sylvia para parusahan ang mga ito. Sinabi din nito na hindi lang dapat sa prince mapunta ang lahat ng bigat dahil kahit ang Silver Lily ay tinaksil ng kanyang mga tauhan kaya pwede din siyang magbigay ng parusa. Sakto naman daw na merong tatlong kriminal at tatlong ginawa ng krimen. Mas maganda daw kung ang bawat isa sa kanila ay magbigay ng kaparusahan sa isang kriminal para hindi mapunta sa prince ang lahat ng responsibilidad. Natuwa naman doon ang prince at sinabi na tama ang butler ni Sylvia at iyon ang pinakamaganda nilang magagawa. Hindi sumang-ayon doon ang Silver Lily at sinabi na hindi dapat pinapasa ng isang prince ang kanyang responsibilidad sa iba. Nagulat ang lahat dahil bigla nitong binato ang espada kay Raviel at Posigon na sinabing manahimik siya. Kada meron daw nangyayaring masama ay ang lagi na lang sinasabi sa kanya na kailangan niyang patayin o parusahan ang isang tao. Sinabi naman sa kanya ng Silver Lily na iyon talaga ang responsibilidad ng isang prince na nakatakdang mamuno ng isang empire. Habang pinupulot ni Raviel ang espada ay sumagot sa kanya ang prince at sinabi na hindi siya mamamatay tao at kung gusto talaga niyang parusahan ang mga iyon ay siya na ang mauna. Kung iyon daw ang gusto ng prince ay kailangan niya itong sabihin o baka naman daw pati ang pagbigay ng utos ay hindi na rin niya magawa. Pagkasabi ng prince gawin na niya iyon ay walang awang pinatay ni Raviel ang kanyang nasa harapan. Habang inaabot niya ang kanyang espada sa Golden Cup ay natatawa nitong sinabi na lalo siyang nagiging interesado kay Raviel. Hindi makapaniwala ang prince dahil pagkakuha ni Sylvia ng espada ay walang awa din nitong pinatay ang kanyang nasa harapan. Inabot naman na nito ang espada sa prince at tinulak papunta sa natitirang kriminal at sinabing gawin na niya ito para matapos na sila. Hinawakan naman ng ating bida ang prince at sinabi na kung hindi niya ginawa ang tangkang kidnapang ay hindi sese nila ginagawa iyon.
Tumingin ito ng masama sa prince at sinabi na kailangan niyang hawakan ng mabuti ang kanyang espada dahil wala na siyang magagawa kundi parusahan ang may sala. Habang tinuturuan ni Kim ang prince ay tumataas lalo ang kanyang immersion pero wala daw siyang pakialam dahil parehas sila ng nararamdaman ng butler. Kahit nagmamakaawa ang prince kay Sylvia na patigilin nito ang kanyang butler ay tuloy pa rin ang ating bida sa pagpilit sa prince hanggang sa natapos na din ito sa wakas. Yumuko ang Silver Lily at sinabi na ginawa niya iyon para sa kanyang empire at kailangan pa daw niyang pagtibayin ang kanyang loob para patuloy na parusahan ang masasama. Hindi pa rin makapaniwala ang lalaki sa kanyang ginawa kaya binitawan na lang nito ang espada at tumakbo na palayo. Nakayuko pa rin doon ang Silver Lily kaya napatingin sa kanya ang ating bida at inisip nito na gusto pa niyang maintindihan lalo ang babaeng iyon. 4 na araw na mula nung pumasok sila sa revelation na iyon at napansin nila na hindi na naman daw pumasok ang Silver Lily dahil sa kanyang sakit. Sinabi ni Sylvia na hindi naman ito nakakapagtaka dahil lumala daw siguro ang kanyang sakit dahil sa ginawa niyang pag-imbestiga sa kanyang mga tauhan buong gabi. Hindi din daw pumasok ang prince ngayong araw at sigurado ang Golden Cup na dahil ito sa ginawa ng ating bida na pagpilit sa kanya. Napansin naman ni Kim na butler na ang tinatawag sa kanya ni Sylvia kaya pinag-ingat niya ito at nag-sorry lang sa kanya ang babae dahil medyo mahirap na daw itong pigilan dahil 20% na ang kanyang immersion. Binago naman ni Sylvia ang usapan at tinawag ulit na butler ang ating bida at nanghingi ito ng tsaa. Masaya naman itong pinagtimpla ang kanyang amo pero napansin agad ni Kim na umangat na sa 10% ang kanyang immersion kaya kumawala agad ito. Nabuhos nito ang mainit na tsaa kay Sylvia at nabigla naman ito at tinanong kung bakit niya iyon ginawa. Sinabi agad ni Kim na when spring comes para malaman niya kung normal pa ba si Sylvia at nakakalokong nitong hinayla ang kanyang buhok at sinabi na the magnolia fades. Dahil okay pa rin naman daw ang babae at nakalipas na rin ng ilang sandali ay sinukli ni Kim ang buhok ni Sylvia dahil natapunan niya ito ng tsaa. Napansin naman nito na humahaba ang buhok nito at inisip kung dahil ba ito sa kanyang holy magic o dahil dahan-dahan na talaga siyang nagiging si Sylvia ng storyang iyon. Biglang nitong sinabi sa babae na napansin daw niya na mas madami na itong pinapakitang emosyon kumpara dati sa loob ng kanilang tower. Lagi na din daw siyang nakangiti at parang hindi lang daw ito palabas dahil sa tingin ni Kim ay totoo na ang pinapakita nitong mga emosyon. Sinabi ni Sylvia na napapansin din naman niya iyon at tinanong sa ating bida kung sa tingin ba niya ay magandang impluwensya sa kanya ang kanyang mga nararanasan. Bago sumagot ay inisip nito ang nakaraan ng Heretic Inquisitor at sinabing kasama siya sa mga unang hunter na pumasok sa kanilang tower at walang may alam kung ilang taon at kung ilan na ang kanyang mga napatay. Pangtapos noon ay sinabi ni Kim na sa tingin niya ay magandang impluwensya nga ang revelation na ito sa kanya. Pero sa totoo lang daw ay hindi talaga alam ng bida kung ano ang gagawin nito sa kanya. Isa daw siyang psychopathic mass murderer pero hindi naman daw ibig sabihin nito ay pwede na lang siyang patayin ng ating bida bigla. Hindi daw siya hinuhusgahan ng Black Witch at lalong-lalo na ang Sword Saint kaya meron daw siguro silang magandang rason kung bakit. Natawa naman doon ang babae at sinabi na matalas daw talaga ang mga mata ng King of Death. Bigla namang naging seryoso ang ating bida at sinabi na matagal na nitong gustong itanong sa Inquisitor kung ano ang kanyang rason kung bakit siya pumapatay. Sinabi nito na ang mga kasama sa unang henerasyon na pumasok sa tower ay ang pinakamalala dahil wala daw ditong batas at pwedeng gawin ng kahit sino ang kahit ano. Dahil doon, ang 5 pinakamalakas sa tower ay nagsama-sama at gumawa ng plano. Pagkatapos nilang mag-usap at gumawa ng kasunduan para sa 5 Great Guilds ay tinaas nila ang kanilang mga sandata at sinabi na kahit hindi maganda ang kanilang gagawin ay kailangan nila ito para sa kapakanan ng susunod na henerasyon. Sa unang gabi daw na iyon ay pumatay silang 5 ng 4,653 na tao. Ilang linggo nila itong ginawa at sa araw-araw ay pataas ng pataas ang bilang ng kanilang pinapatay hanggang sa nalinis na nila ang mga salot sa tower. Tinanggal ng Sword Saint ang kanyang helmet at sinabi sa lahat na aakuin niya ang responsibilidad at aalis na sa pwesto bilang Guildmaster ng Vigilante Corps. Hindi na daw nila ito babanggitin kahit kailan at tuluyan nang umalis doon. Pumalit sa pwesto ng matanda ang Paladin at doon na nagumpisa ang magandang buhay sa loob ng tower. Pinagsisihan daw ng 4 na Guildmaster ang kanilang mga ginawa nung panahong iyon maliban sa Inquisitor dahil sinabi nito na isa itong kinakailangang sakripisyo.
Nagulat naman ang ating bida dahil sinabi sa kanya nito na iba daw siguro ang mangyayari kung nandoon siya nung gabing iyon. Ngayong tumataas na daw ang kanyang immersion ay nararamdaman daw niya ang mga mali sa kanilang ginawa noon at tinanong kung normal ba talaga ito. Nangamba ang Inquisitor dahil nasasanay na daw siya sa mga emosyon at sinabi sa ating bida na parang hindi na niya gustong umalis sa mundong iyon. Sinabi ng King of Death ang When Spring Comes at hindi ito pinansin ni Sylvia at nagyaya lang maglakad sa hardin kaya grabe ang reaksyon ng ating bida. Bigla namang tumawa ang babae ng malakas at sinabi na masyado daw seryoso ang King of Death dahil nagbibiro lang siya. Hindi naman makapaniwala doon ang ating bida at sinabi na hindi iyon ang tamang panahon para magbiro. Tumayo naman si Sylvia at lumapit sa ating bida at sinabi na alam nilang dalawa na sobrang bilis ng pagtaas ng kanyang immersion at malamang daw ay umabot na ito sa 50% bukas. Nakiusap ito na kailangan daw tapusin ni Kim ang revelation bago siya tuluyang maging isang karakter ng storya dahil kahit siya daw ang bida dito, ang King of Death naman daw ang bida sa gagawin niyang ending. Naisip ng ating bida na ang dahilan kung bakit natapos ang mundong iyon at ang sagot para mapigilan ito ay ang Silver Lily kaya pumunta ito sa kanyang opisina. Pinapasok siya ng mga tauhan nito sa loob kaya agad siyang nagbigay ng galang at yumuko. Nagkatinginan ng dalawa kaya sinabi ni Raviel sa kanyang mga tauhan na umalis muna silang lahat doon dahil mag-uusap sila ng butler ng Golden Cup. Pagkalapit ni Kim ay sinabi nito sa Silver Lily na nagulat siya dahil ang akala daw niya ay malubha ang sakit ng babae pero nagtatrabaho pala ito. Sumagot naman si Raviel na hindi naman daw rason ang sama ng pakiramdam para hindi na magtrabaho. Sinabi din nito sa ating bida na pagkadating pa lang nila doon ay napansin na agad nito si Kim dahil maganda daw para sa kanilang empire na matalinong aktor ang napunta ngayon sa kanila. Hindi naman makapaniwala ang ating bida sa kanyang narinig at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng babae. Ipinaliwanag niya sa King of Death na hindi lang siya isang karakter doon sa storya dahil alam niya ang lahat ng nangyayari kasi bumabalik siya sa nakaraan pagkatapos ng 10 araw at ilang beses na siyang nakakita ng aktor na kagaya ng King of Death. Pinakita ng system kay Kim na tinitignan siya ng silver-clad heart at tinanong sa kanya ni Raviel kung ilang beses na niyang sinubukan ang kanilang mundo. Hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang mga narinig kaya hindi ito nakapagsalita at nalaman doon ng Silver Lily na ito ang kanyang unang beses. Tinawag siya nitong Apostle at tinanong kung hindi ba sinabi sa kanya ng Constellation na nagpadala sa kanya sa mundong iyon ang impormasyon tungkol sa Tales of Sir Maywin Academy. Kahit ang Apostle ay hindi alam ng ating bida kaya napansin ni Raviel na wala daw itong alam na kahit ano. Tinanong naman ito kay Kim kung sinong constellation ang nagpadala sa kanya doon at sinabi nito na ang librarian ng Great Library. Tinanong ng babae kung ang tinutukoy ba niya ay ang maliit na bata na si Hamasutra at tinanong kung wala daw ba talaga siyang sinabi kay Kim na kahit konti. Sinabi naman ng bida na hindi daw kasi nakikialam ang librarian sa mga revelation kaya basta na lang siya nitong pinasok doon. Tinanong naman ng Silver Lily kung ano ang revelation at sinabi ng ating bida na iyon ang tawag ng librarian sa mga mundong walang constellation at malapit ng masira. Kahit hindi nito gusto na binibigyan ng batang iyon ng pangalan ng mundo ng iba ay tama pa rin naman ito dahil hindi na daw kasi mapipigilan ang katapusan ng kanilang mundo. Nagulat naman si Kim nung sinabi ng babae na kahit na ganun ay hindi pa rin nito ibibigay ang kanyang kaluluwa sa ating bida kaya sinabi nito na hindi naman talaga niya ito balak kunin. Dahil doon ay pinalapit nito sa kanya ang ating bida at tinawag itong butler ni Sylvia. Sigurado daw si Raviel na dahil wala talagang alam na kahit ano ang ating bida ay wala din siyang strategy guide. Ito daw ang listahan ng mga gusto ng Silver Lily at ang paraan para mapaibig ito ng tuluyan. Sinabi nito na nung pinatay niya ang mga lalaking may strategy guide ay sumama ang kanilang mga loob dahil hindi daw ito gumana at ano daw ang ginawa nilang mali. Hindi nila alam na siya daw dapat ang sumama ang loob dahil sinong babae daw ba ang matutuwa kung merong plano ang isang lalaki para mapaibig sila. Madami daw sila masyadong ginagawa dahil kung gusto daw talaga nilang mapaibig si Raviel ay nilapitan na lang sana nila ito ng walang halong kadugaan. Bigla naman sinabi ng Silver Lily kay Kim na kaya siya nito nagustuhan ay dahil tunay na tao daw ang tingin niya sa mga nandoon. Kaya dahil doon, tinanong ni Raviel ang ating bida kung ano ang totoong ransom niya kung bakit siya pumunta sa kanilang mundo kung hindi naman pala niya gusto ang kaluluwa ng babae.
Hindi naman daw siguro galit sa kanya ang librarian para papuntahin lang siya dito para mamatay o kaya naman magbakasyon. Sinabi din nito kay Kim na sa oras na magsinungaling ang ating bida ay gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para hindi niya matapos nagmundong iyon. Inisip naman niya ang naging usapan ng Sword Emperor at ng kanyang master na hindi pa daw nakakaranas ng pagmamahal si Kim. Nahihiya nitong sinabi kay Raviel na ang kanyang dahilan ay para matutunan kung paano ang magmahal ng totoo. Sinabi din nito na gusto niyang maintindihan si Raviel dahil hindi daw kasi nito alam kung paano niya nagagawa ang lahat ng ito at kung dahil daw ba ito sa pag-ibig. Nagulat ang babae nung sinabi pa ni Kim na gusto niya matutunang maramdaman ang nararamdaman ng Silver Lily. Bigla namang tumingin sa taas ang ating bida at tinaong ang librarian kung pwede ba muna niyang itigil ang broadcast ng kanyang ginagawa sa ibang mga hunters. Nung sinabi sa kanya ng bata na meron lang siyang 10 minuto ay sinabi niya kay Raviel na bumabalik din siya sa nakaraan katulad niya. Sinabi din nito na nakikita din niya ang mga paghihirap na pinagdaanan ng kung sino man ang pumatay sa kanya. Iyon daw ang rason kung bakit madali niyang naiintindihan ng iba dahil naranasan na niya halos lahat ang sakit na pwedeng maramdaman ng isang tao. Naintindihan naman ng Silver Lily ang lahat ng sinabi ng ating bida at napaisip ng mabuti. Makalipas ang ilang sandali ay nakapagdesisyon na din ito at sinabi sa King of Death na siya mismo ang magtuturo sa ating bida kung paano ang magmahal.